Bayan, kanselado ang biyahe sa ilang paliparan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bunsod pa rin ito ng hanging habagat. Sa puntong ito, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Magandang gabi, si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan, kasama si Clazel Pardilla. Magandang gabi po, Patrick, at magandang gabi din, Clay, at sa ating mga nakikinig po ngayong araw. Yes ma'am, walang tigil yung pag-ulan, pero mas malaking factor po sa mga flights, yung malakas na hangin. So gaano po kalawak yung kanseladong flight sa mga oras na ito at ano po yung pinaka-apektadong lugar? Yes, Patrick, no, based sa monitoring natin ngayong araw, 15 yung affected flights natin. So meron tayong dalawang canceled flights. Ang mga ruta po niyan ay Clark, papuntang Basmate at pabalik ng Clark. Meron naman tayong 5 diverted flights. So dalawa dito ay international flights mula sa galing sa Macau at isa naman sa Kuala Lumpur na papunta sa Manila. Parehas po silang na-divert sa Mactan International Airport. At meron naman tayong 8 na go-around flight. Ibig sabihin po nito is before pa magkaroon ng standard arrival procedure, nag-decide na po yung piloto na hindi itutuloy yung landing, kaya nag-go around po sila. Okay, Ma'am Bea, ano-ano po ang mga hakbang na ginawa ng CAAP para matiyak na ligtas yung mga airport? Kami po sa CAAP ngayon ay monitoring po kami sa mga flights, no? So inabisuhan na po namin yung mga apektado na mga pasahero na makipag-coordinate sa kanilang mga airlines para po matiyak na pwede nilang mabawi yung kanilang mga flights or kung ano po yung pwedeng operations o anong pwedeng options nila para makuha po nila yung flights nila pabalik. Tingin po ng CAAP, gaano pa po katagal na magkakaroon po ng mga canceled flights at may coordination po ba kayo sa mga airline company? Kami po ay patuloy po yung coordination namin sa mga airlines para nga matiyak yung safety ng ating mga kababayan. So tuloy-tuloy po yung coordination namin. Kami po pag medyo masama na talaga yung panahon, ay inaabisuhan na namin yung airlines, nakikipag-coordinate na kami kaagad sa kanila para malaman kung ano ba yung action nila doon sa mga magiging flights nila. At nakahanda naman po lahat ng ating airport sa CAAP para tugunan at asistahan po yung ating mga pasahero na apektado po ng mga kanselado o diverted flights. May assistance po ba yung DOTR o yung CAAP in particular sa mga stranded po na pasahero? Pag nai-stranded sila sa ating mga airports, ang una po natin ginagawa sa kanila ay tinutulungan natin sila para makipag-coordinate sa mga airlines for possible rebook or refund ng kanilang mga plane tickets. And then pagkatapos po noon, kung talagang masama yung panahon at kailangan nila mag-stay sa ating mga airports, ay binibigyan natin sila ng accommodation. So far, yun na po yung nagawa natin sa 2 araw o dito sa weekend na masama po yung panahon. May number po ba? Ilan na po yung mga stranded na pasahero sa mga airport? Ang running number natin, Patrick, is almost nasa 500 na mga pasahero na affected. So, maliban kasi doon sa mga kanseladong flights dito sa Manila, meron din tayong mga apektadong mga pasahero or canceled flights sa Butuan Airport. Nagkaroon kasi ng disabled aircraft doon. So, sumadsad ang landing gear ng isang aircraft sa damuhan habang naghahanda sila for departure. So dahil doon, meron tayong 11 na canceled flights sa Butuan Airport. So ito po ay tinutugunan na din natin yung mga pasahero. So nabigyan na natin sila ng tulong, naabisuhan na natin sila kaninang umaga na hindi na itutuloy yung flight nila. At hanggang sa ngayon po ay nagkakaroon ng coordination kung paano tatanggalin yung disabled na aircraft doon sa may runway. Maraming salamat, Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.